Totoo kaya yung sinasabi nilang we were meant for each other? Kapalaran natin na tayong dalawa. Di ba? You're my fate. You're my destiny. Oh, sarap nun, di ba? Sarap. Romantic. Ay nako, kami ng misis ko, pag pinapanood namin yan sa K-drama, ang daming mga show, ganon yung tema. Yung gwapo, sinasabi niya sa magandang babae, we were meant for each other. Oh, lagkit ng tinginan nila. Tapos may flashback scenes. Ano yun? Nung bata sila, nung batang-bata pa sila, nagkita na sila. Tapos after that, they lost touch. Ayan. Tapos nagkita ulit nung adults na sila. Kaya ayan, nag-ibigan na. Oh, di ba? Romantic, ang ganda, ang sweet. Pero totoo ba? Totoo ba yun? Totoo ba yung isang tao, parang God wants that one person meant for us? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi pag single ka, hinihintay mo yun eh. Yung talagang merong para sa akin. Yan. O kaya kung may asawa ka na ngayon, may boyfriend, girlfriend ka na, iniisip mo eh, na ito talaga. O kaya, parang hindi eh. Kasi away kami ng away. Tsaka ang hirap ng relationship namin. Meron pang iba siguro. Saan ba yun? Hinahanap mo tuloy yung one person meant for you. Yung destiny mo, yung kapalaran mo. Totoo kaya yun? Yan ang pag-uusapan natin ngayon at naniniwala ako, mabe-bless ka. So, totoo ba na merong tinatawag na, yung isa, the one person meant for me, perfectly matched for me. Yung tipong God's best. Yan, yung GG, God's gift. Hindi galunggong ha. So, ang sagot ito at yung iba sa inyo, ayaw niyo yung sagot ko. Yung iba sa inyo, gustong-gusto niyo. Depende. Ang sagot ko ganito. Hindi ako naniniwala na merong isang kapalaran, isang tao na para sa iyo lang. Alam mo kung bakit? Hindi ganun si Lord. Si Lord, yung pag nagbibigay ng plano sa atin, broad. Tapos tayo ang magbibigay ng mga detalye. I'll tell you why. Hindi tayo robot. Hindi. Kung gusto niya yon na gano'n na isa lang tao, tapos nakadetalye yung gagawin natin sa buhay, hindi malawak yung plano para sa atin, kundi talagang eksaktong-eksakto, ito gagawin mo, diyan ka pupunta, itong kakainin mo, ito yung magiging asawa mo, ito yung trabaho mo, ito specifically na ito. Hindi ako naniniwala doon. Naniniwala ako merong multiple choice. Opinion ko lang to ha. Sa pag-aaral ko at sa pagmumuni-muni tungkol sa buhay. Kasi si Lord, binigyan tayo napakagaling mag-discern. He gave us this phenomenal mind to be able to choose, to be able to decide. Yun ang paniwala ko. Kasi ito naniniwala ko, na God gave us, sa lahat ng mga single na nakikinig ngayon, importante yung gawa ka ng non-negotiable list. Yung ano ba yung mga hinahanap mo para sa isang magiging asawa mo? Kailangan maliwanag yan. Hindi lang yung gwapo, 5'7", 5'8", sana may dimples. Pwede ba? Ang babaw naman nun. Laliman mo. Responsible, honest, faithful, kaya i-control ang kanyang temper. O, di ba? Marunong sa buhay. Importante yun. Magiging magaling na tatay kasi may quality siyang responsible, etc. Yun ang mas importante. Hanapin mo yun. Kaya naniniwala ako sa buhay, sa mundong ito, merong a number of people that can be a good match to you. Pero ito, sasabihin ko sa iyo, maski great match yan. At check yung checklist mo on non-negotiables, yung hinahanap mo nandun sa taong yon. Yay! Hindi pa rin garantisado na maging maganda ang relationship niyo. Bakit? Great relationship equals great work. Nakuha niyo? Araw-araw ka magtatrabaho para maging maganda ang relationship. Hindi porke, hindi talagang
kami talaga. Kasi ang ganda ng match. Hindi. Alam mo, may kwento ako. Sinabi ng Mrs. sa Mister, darling, ba't ganun? Ni minsan, hindi mo sinabing I love you. Yung huling beses na nagsabi kang I love you nung kinasal tayo. Sinabi ng Mister, oo, 27 years ago sa altar, sinabi ko, I love you. Oh, hindi naman nagbabago isip ko. Kung magbabago, sasabihin ko sa iyo. Pwede ba yun? Hindi niya nagigets ang isang napaka-importanteng katotohanan tungkol sa pag-ibig. Ano yun? Sinabi sa akin ng misis ko yun eh. Early in our marriage, bata-bata pa kami nun. Sinabi ko sa kanya, sweetheart, ito, plastic flowers. Gusto ko, plastic flowers ang ibigay sa iyo, hindi fresh. Bakit? Gastos eh. Pag fresh, tapos lagi ako magbibigay sa iyo kasi syempre nalalanta, 'di ba? So kailangan. Ayan, gastos. Tapos bibili pa ako lagi, pupunta ako sa hindi, ito na, plastic to symbolize that my love for you will last forever. Nax, nagpapalusot. Alam mo yung misis ko, sinabi niya, thank you. Tinatanggap ko ang plastic flowers because it symbolizes na walang hanggan ng pag-ibig mo. Pero tatanggapin ko pa rin ang fresh flowers kasi ang pag-ibig kailangan, pakinggan mo, to be renewed every day. Totoo naman eh. Yung ginawa mo kahapon na pagrerespeto sa mister, sa misis, di ba? Yung paggalang, yung paglingkod, yung pagsakripisyo, yung pagiging faithful kahapon. Kailangan ulitin mo ngayon. Anong gagawin mo? Yung kahapon, okay na yun para sa ngayon. So ngayon, hindi na, okay lang na hindi kita galangin, okay lang ngayon na pwede ako maging unfaithful. Hindi! Araw-araw mo gagawin para maging great ang relationship nyo. Tandaan mo to. Is there such a thing as meant to be? There is. Pero si Lord ang hindi magde-decide doon. Hindi sa Kanya. Ikaw ang magde-decide araw-araw if you are meant for each other. Ako, 23 years na ako araw-araw deciding on that na ang misis ko at ako, we are meant for each other. Ang ebanghelyo natin ngayon, nung baby pa, a fetus in the womb of Elizabeth, si John the Baptist. Tapos si Jesus, baby rin, fetus rin, sa womb of ni Mama Mary. Nagkita sila. Nakalagay sa Ebanghelyo that sinabi ni Elizabeth, yung baby daw niya leapt for joy when he sensed that Mama Mary and Jesus were there. Ano ibig sabihin nun? Na ay talagang yung baby yan, si John the Baptist, talagang magiging John the Baptist yan. Talagang magiging forerunner ni Jesus yan. Talagang grabe yung trabaho niya. Ang sagot ko, destiny ba yan? Yes and no. Yes, tawag ni Lord. Tinatawag ni Lord si John the Baptist. Number 2, no. Kasi kailangan sumagot si John the Baptist. Hindi lang minsan, pero araw-araw ng buhay niya kailangan, yes, Lord, ang sagot niya sa calling ng Panginoon. My dear friend, I want us to pray together. I want to ask God that you say yes to Him and His calling. Are you ready? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pray with me. Lord, ang sagot ko sa iyo, yes. Sa tawag mo sa aking buhay. At hindi lang ngayon, Lord, pero araw-araw magsasabi ako ng yes sa iyo. Binibigay ko ang aking buhay sa iyo. Panginoon, hinihiling ko ngayon sa lahat ng aking mga relationships. Lord, help me to work on these relationships. Fill my heart with love. Lord, punuin mo ng pag-ibig ang puso ko para umapaw sa mga tao na paligid. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen! Hallelujah! Yay! My dear friend, meron akong invitation, December 25, 10 in the morning, Philippine time. Gusto kong magkaroon ng Facebook Live tsaka YouTube Live sa mga full-tank supporters. I just want to hang out with you, kwentuhan tayo, tawanan tayo, kantahan tayo, worship tayo, dasal tayo. It's a beautiful time. I hope you join me, full-tank supporters. Pag hindi ka pa supporter, click the link that says support now below the video. Click the button join
sa YouTube kung computer ang gamit mo para makasama ka sa Christmas gathering natin, Facebook Live at YouTube Live. Maraming salamat. See you tomorrow.